Isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan, ngayon po ay tayo po'y magalak dahil dito naman po tayo sa ating bahay-sambahan. Panibagong linggo na naman po ang dumaan sa atin at tayo po'y kumpleto ngayon at masaya na nandito po tayo sa ating bahay-sambahan. Ayan, tayo po'y magalak dahil po mamaya po ay isa-celebrate na po natin ang ating Kapaskuhan, ang kapanganakan po ng ating tagapagligtas. Ayun po, ngayon po, tayo po'y magalang dahil po may mga kasama tayong mga nagbabalik na bisita po na nandiyan po sa ating liguran. Unang po si Brother Exor po, Erhina from Australia. Sister Janet from Australia rin po. Si Brother Josh, at si Ate Laika po na nasa liguran. Kasama rin po nila yung kanilang kasama. Ayan, dyan po, katabi po Sister Janet. Ayan po, welcome po kayo sa ating bahay-sambahan. Ayun po, tayo po'y tumayo. Tayo po'y tumayo. Batiin po natin ang isa't isa na maligayang Pasko at habang inaawit po ang ating welcoming song. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Dadaan po tayo sa ating scripture reading na magmumula sa aklat ng Lucas, chapter 2, verses 1 to 14.
salitan po ito. Sabi po rito, nangyari nga ng mga araw na iyon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y manatala, bawat isa sa kanilang sariling bayan. At si Josema ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ng David, na pumunta ni Bethlehem, sapagkat siya ay sampan at lalaki ni David. Verse 5, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kalamuan. At nangyari sa sampalan sila ay nagkaroon, at talaga ang mga karoon sa siya. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lamig, at inihiga sa isang pasarsaman sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa pamilya. At may mga pastor na tupa sa pagkakilyoon na nasa parang na nagpupuyatan sa gabi ng kanilang bawal. Verse 9, at tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa paligid nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong makatakot sapagkat narito, dinadala ko kayo ng mabuting balita na malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo yung magiging pagkakalaga. Masusundan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lamig at nagbigas sa isang pasagsakan. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang buong langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, sabay-sabay po tayo, Luwalhati sa Diyos sa kaas-kaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. ulitin ang banal na salita ng Panginoon. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, Diyos namin namang dakila sa lahat. Pinapupurahan ka namin at lubos na pinasalamatan. Sa oras na ito, sa panahon ito, ang muli Panginoon ay aming alalahanin ang pagsilang ng iyong pitong anak, ang aming Panginoon si Kristo. Salamat Panginoon sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa biyaya mo na hindi kaya tubasan magpakailanman. Salamat din Panginoon sa oras nito na muli Panginoon ay lalapit ko rin sa iyo. Buong puso magpapasalamat, buong puso sasamba, at buong puso maglilingkod sa iyo. Salamat Panginoon sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa lahat ng pagpapala mo na masasabi ko nga po, Panginoon, hindi nga po kami karapat-dapat. Ngunit, minarapat mo pa rin kami. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Panginoon, ako po ay humingi ng tawad. Sumasamo na linisin po ako. Kami, dito po sa buong sambahayan. Patawarin po kami, Panginoon, sa mga pagkakasala namin. Linisin po kami ng iba ng tubo. Gawing karapat-dapat sa patuloy ng pagdakot namin sa iyong mga daan. Panginoon, ako po ay dumadalangin, hindi lang sa pamilya sa amin, kundi sa buong bayan namin Pilipinas. Sa pamuna ng aming Pangulong Bongbong Marcos, tulungan ko po siya, Panginoon. Bigyan po siya ng magandang kalusugan sa araw-araw, mapaglabanan niya ang tukso at kalungkutan sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na
lagi pong bigyan ng magandang kalusugan ang aming presidente. Ganon din ang aming mga leader mula po nga sa taas hanggang po dito sa barangay level. Dalayan ko po Panginoon ang mga leader namin ito na tulungan mo po sila. Bigyan mo nga po ng Panginoon ang pagkatakot ng kanilang puso at magampanan nila Panginoon ang kanilang mga tungkulin para sa kaayos ng aming bahay. Dalayan ko rin po Panginoon ang mga kapatiran, ang lahat ng bahay-sambahan na patuloy na naglilingkod sa iyo, nagsusumamo, humingi ng awa Panginoon. Dalayan ko po na tulungan mo po sila. Dalayan ko rin po ang mga lingkod mo na ginagamit, ang mga elders na ginagamit mo sa bawat iglesia, mga pastors Panginoon na nangunguna. Dalayan ko po sa kanila na mapapanginoon namin po silang samahan. Ibigay ko po yung pangailangan ng aming mga kapatid na ito at ganun din ang kanilang kalusog ng Panginoon na lagi namin idinadalangin na kahit nga po ganun ang aming kalagayan sa buhay, yung aming kalusog ng Panginoon, yung aming laging hiling na maayos, malusog, kapatid may nabang. Dalangin ko rin po Panginoon pangailangan ng bawat iglesia, ang kanilang bahay sa bahay Panginoon na nawa po ibigyan ng punong kasagutan sa mga kapatid namin na nasa palibot, nasa sanglibutan ito. Dalangin ko po ang kanilang magandang pangangatawan, kalusugan, kalakasan. Ganon din yung kaaliwan Panginoon sa malayong lugar, sa kanilang pagtatrabaho, paghahanap buhay. At idinadalayan ko rin po ang buong iglesia, ang DHPC Panginoon, na lagi po kami samahan. Bigyan po kami ng sapat na pananampalataya upang paglabanan namin ang pagiging isa namin. Anak mo, ang pagiging isa Kristiyano. Pakita mo nawa, Panginoon, sa aming buhay ang kalooban mo. Ang sunod, Panginoon, ang iyong mga utos sa amin. Dalangin ko rin po na nawa po, ilayo mo kami sa mga karamdaman, sa sakit. Ganun din, Panginoon, bigyan mo rin po kami makakain sa araw-araw. Dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy po kami samahan hanggang sa maging tunay kaming karapat-dapat na may tuloy ng anak mo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Muli ay binabalik ng mapuri ang pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.
yung nakasama niyo ngayong Pasko at ang aming mga pamilya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakarating ulit kami sa church and I praise God na it's different na ngayon. Dito na ba ngayon tunay na napakabuti po ng Panginoon sa atin. At ang lahat ng ito ay dahil sa Panginoong Jesus. Lahat ng ito ay binabalik natin ng papuri, lahat ng meron tayo, lahat ng meron sa church nito, at lahat ng mga talents ng mga choir na aming na-witness the other day, yesterday, or the other day, ang lahat po ay papuri sa Panginoong Jesus. Siya po ang dapat natin, dapat po ibalik ang lahat ng honor ay sa Panginoon, at siya po talaga yung reason nitong season na ito. Kahapon po, na-stress ako talaga dito kasi yung traffic, punta lang kami sa SM, it took us a day. Kaya ako talaga ngayon very anxious ako. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, please calm me down. I really want to feel the spirit of Christmas. Talagang ang spirit, grabe ang traffic, just from our place to here. Sobra po, parang 1 hour na yata dahil pala pupunta bumalik sa Australia sa traffic. It's so stressful, but let's feel the real spirit of Christmas. Jesus is the reason for this season. Amen.
And muli magandang umaga po sa ating lahat. So, bago po natin tawagin ang ating pong speaker ngayong umaga, i-introduce ko lang po ng short. So, siya po ay isa sa mga nag-umpisa nito pong Golden Harvest Baptist Church. Siya po ay anak ni Papa Regina. Alam naman po natin lahat. And we are grateful and blessed na ngayon po ay maririnig po natin siya, matutuhayan po natin siya na maghahayag ng salita ng Panginoon. So, let us all welcome from Australia po, Brother Exor Regina. Magandang umaga po sa inyo lahat. And thank you, Brother JM. So ay dapat tumayo na ako agad sa napilitan na patuloy i-introduce ko. Hindi pa hawak yung program. And so hindi ko alam kung kailan ako papasok. Ang sabi po sa Isaiah chapter 7 verse 14, book of Isaiah chapter 7 verse 14, sabi po doon, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Tunay pong isang napakalaking pribilehiyo na ako ay tumayo sa inyong harapan upang i-deliver ang isang mensahe na nawa ay makakapag-direkta sa atin sa totoong kahalagahan, sa totoong ibig sabihin ng kapanahunan ito, ng Pasko. Tulungan tayo na totoo at faithfully magiging matapat tayong i-anticipate, maghintay, mag-asam sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang po ngayong kapanahunan ng Pasko, kundi ganun pa man ay ang kanyang impending final return, yung kanyang muling pagbabalik. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, my heart is full sa experience na nararamdaman through this worship. Totoong napakabuti mo sa iyong mga anak at napakabuti mo sa iyong iglesia. Ngayong Pasko, hindi ko alam kung ano ang inaasam-asam ng bawat isa sa amin. Alam kong meron kaming mga hinihintay mula sa iyo. Whatever it is, dahil ko Panginoon, tulungan mo kaming maitama ang aming pong focus
may tamang Panginoon ang aming pong paghihintay. That we truly anticipate, that we truly wait for your will upon our lives. Through all the hustles and bustles of life, Lord God, help us to be calm and to receive the hope, the peace, and the joy that just truly comes from you. Tanganan niyo, Panginoon, ang aming pong pag-aaral ng inyong banal na salita. At kayo po ang siyang buhay sa bawat isa sa atin. Sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nabanggit na po ni Brother JM, pero sa inyong mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay, my name is Exor, si Exor. Ako po ang pangatlong anak ng inyong yumaong pastor, si Pastor Francisco Ergina at ni Mamang Gertrudes Ergina. Kasama po ng aking kabiyak, si Janet, at ang dalawa naming anak, si Laika and George, ay kami po ay nanirahan sa Adelaide, Australia. Kung hindi niyo po na itatanong, this is our first time na muling makapag-celebrate ng Pasko dito sa atin. Simula nung kami ay mag-migrate. At kagaya ng sinasabi ng marami, ito pong wala pa rin kasing saya dito sa atin. Marami na rin naman ang nagbago sa Australia in the way they celebrate Christmas. Simula nung kami ay dumating doon noong 2010. Medyo umaaga na yung, makikita mo yung mga Christmas decorations sa mga malls. A lot of people start decorating their houses then earlier with Christmas lights at lahat ng mga tungkol sa Pasko. You can also hear Christmas music sa radio or even sa malls. Pero yung tinatawag nating Noche Buena na ginagawa natin sa tuwing bisperas ng Pasko ay mga Pilipino pa rin lang ang gumagawa. And instead, they do what they call the Christmas lunch, which is the lunch during Christmas Day or the 25th of December. Karamihan ang handa nila ay seafood o yung tinatawag nilang barbie or meat barbecue. Madalas, karamihan din ay nagsi-celebrate ng Christmas at the beach. Kasi po sa Australia, ang ganitong panahon ay summer time. We've experienced 40-degree heat during Christmas Day. Pero alam niyo po, we are really so glad that we actually did spend Christmas this time with you. Lubos ang salamat namin sa Panginoon na pinahintulutan niya kaming makapagbakasyon ngayong Kapaskuhan. Because being able to watch the GHBC youth perform last night, the other night, sa kanilang Christmas musical just has made this trip even worth it. We know that you are good, but we didn't know that you were that good. In fact, you were excellent that night. Praise the Lord. Kagaya nga ng sabi ni Sister Janet, it was all because of the Lord. And it made me proud to be part of this church. And I'm sure Papang watching in heaven would have been very proud. I was all teary-eyed, all throughout that night. Anyway, what I really just wanted to say is, not just the youth, but the whole church in general
you've done well. You've done well. And Papa would really be proud. And to the GHBC youth, I think you deserve a treat. Everybody like enjoy? I'm talking to like enjoy. Sino po dito ang mahilig maghintay? Sino sa atin yung ang talent ay paghihintay? Can I see a raise of hand? Alam nyo, waiting or anticipating doesn't come naturally. We hate to wait. Kanina umaga lang ako dito to church, my patience was already tested. Hindi mo natin ugali ang maghintay. Kaya nagkakanda buhol-buholan traffic, di ba? Kasi ayaw nating pumila, ayaw nating maghintay. Kailangan nating sumingit, kailangan mauna tayo. A lot of things that we consume daily have the word instant in them. I remember when I was, it was in the old days, the fastest way to send a message was through a telegram. Alam kong karamihan sa inyo hindi na inabot. Just a few words, and then you can send it the following day. Your loved one or your friends will receive the message. But now we have emails, text messages, Messenger, and even Instagram. This morning I have come to tell you that all truly good things are mostly about waiting. And anything worth having is worth waiting for. Ang mga bagay na totoong mabuti at ang mga bagay na totoong mabuti ay may kaakibat na paghihintay, at ang mga bagay na nararapat makamtan ay mahalagang asamin o hintayin. Ngayong umaga gusto kong ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng pag-asam, to anticipate sa pagdating ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan o tinatawag nating Pasko, at sa kanyang muling pagbabalik, His second coming. Alam niyo, the fulfillment of the promised Messiah took thousands of years to arrive. And there were at least 60 prophecies of the birth of our Lord Jesus Christ found in the Bible. Ang talata pong binasa natin kanina, binasa ko sa Isaiah chapter 7 verse 14, ay isinulat 700 to 750 years bago ipinanganak ang ating Panginoon. And the first ever prophecy of Jesus' first coming is found as early as in the book of Genesis. In Genesis chapter 3 verse 15, talking to Satan, talking to the devil, ang sabi ng Diyos, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Referring to the Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ will bruise the head of Satan, even though Satan shall bruise Jesus heel. Ang paghihintay ng pagdating or the season of Advent is widely celebrated in the Christian world. Parang may gusto yan pumasok. Sa taas. Parang may pumasok. Ang sabi ko nga po, the season of Advent, yung pong panahon ng paghintay ng pagdating,
is widely celebrated in the Christian world and other religions. Not so much by Baptists, especially here in the Philippines. But I believe it is a good way para ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng Panginoon. Ang Advent po ay ang 4 na linggo bago ang Pasko at nagre-representa ng hope, pag-asa, peace, kapayapaan, joy, kagalakan, at love, pag-ibig. During the first day of Advent, ang focus po is on the hope of Jesus. Jesus is the ultimate source of our hope. Siya ay nagdusa at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad at tayo ay may pagkasundo sa Diyos. Nabuhay siyang muli sa ikatlong araw at umakyat sa langit upang pagkalooban tayo ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan. Ang Bible po ay punong-puno ng mga promises ng pag-asa through the Lord Jesus Christ. Sa Romans chapter 15 verse 13, ang sabi po, "May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope." Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo, mayroon tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. At kasiguruhan na anuman ang pagdadaanan natin dito sa mundong ibabaw, mayroon pang higit at mas kaakit-akit na naghihintay sa atin sa susunod. Sa Psalms 31 verse 24, ang sabi po, "Be strong and take heart, all you hope in the Lord." Hindi lamang po hope, kundi peace. The second week of Advent ay patungkol sa kapayapaan, peace. Dulot ni Jesus ay kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan at pagkakasundo sa atin sa Diyos. Sa pag-ako po ng ating mga kasalanan at ng ating pong kaparusahan, binayaran ni Jesus ang ultimate price ng ating salvation and brought us peace with God. Romans chapter 5 verse 1 states, "Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Ang pangatlong linggo ng Advent ay patungkol naman sa kagalakan, joy. In John chapter 15 verse 11, Jesus says, "I have said these things to you so that my joy may be in you, and that your joy may be complete." Ipinagkasundo tayo ni Jesus sa Diyos upang maranasan natin ang kagalakan na dulot ng presensya ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. When we are baptized into the Christian faith, ibinuhos ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin, at habang tayo ay natututong lumakad ayon sa kanyang kalooban, nararanasan natin ang kagalakan ng pagsunod. We find happiness and contentment in our relationships with God and one another as Jesus mends our broken relationships. Hope, peace, and joy. Kung nawawalan tayo ng pag-asa, kung tayo ay, what's the word? Tuliro, walang kapayapaan, just like my wife. O wala tayong joy, wala tayong totoong galak. This Christmas, we can anticipate, we can wait on, dali natin tanggapin yun mula sa ating Panginoon.
So hindi lamang po hope, peace, and joy kung hindi kasama rin ang love, pag-ibig. And this is the fourth Sunday before Christmas. So, Christmas na mamaya sa atin, Christmas sa ibang bukas. And today is the fourth Sunday of Advent, and the focus is love. Alam mga kapatid, Jesus is the ultimate example of sacrificial love. He did not come to be served, but to serve. Sabi ko sa Mark chapter 10 verse 45, at buong puso niyang inako ang ating mga kasalanan at dinanas ang pinakamatinding pagdurusa upang tayo ay mapatawad. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang maranasan natin ang yung message ng Christmas kantata, no? Ang hindi nagbabagong pag-ibig ng Diyos at tayo ay na-reconcile sa Kanya. God's love is truly unchanging. I know we all, how are we on time? High school ba tayo? I know we all anticipate to expect or to receive some form of gift during Christmas. Tama ba? Tayo ay umaasa na makakatanggap ng regalo ngayong Pasko. Sino yung umaasa? Ako hindi. We all anticipate. I think for most people, Christmas is about receiving gifts. Pero mga kapatid, the secular Christmas gift is predicated on being good or bad, naughty or nice. Di ba? Pagka mabait ka sa akin, may iPhone ka. iPhone 13 na sa ni JP, ng brother JP. Pagka medyo naughty, mga card na lang. But God's way of giving us the best gift at Christmas doesn't come with any of those conditions. Ang regalo kong nag-iintay sa atin mula sa Panginoon ay hindi nakadepende sa kung tayo ay mabuti o hindi. Whether we are good or bad, naughty or nice, merong regalong nakahanda ng Panginoon para sa atin. Amen. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos ang ating mga pangangailangang material tuwing Pasko. Ngunit ang totoong handog niya sa atin ay pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Inabot ng ilang libong taon bago natupad ang pangakong kapanganakan ng Panginoon at ang kaakibat na handog neto, pero ito ay narito. Ito ang totoong kahalagahan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Expect the material things, pero siguruhin natin makamtan din ang totoong handog ng Diyos sa atin. At ito po ay pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Pero hindi lamang po yun. Alam niyo, one of my favorite pastors and book authors and preachers, his name is Pastor David Jeremiah, in his sermon, Why Celebrate Christmas, shared 3 things kung bakit kailangan natin i-celebrate ang Pasko. Unang-una po, we need to celebrate Christmas because of the miracle of Christmas. And that is
God like us. We need to celebrate Christmas because of its miracle, that being God like us. Ang sabi po sa Hebrews chapter 2 verses 17 to 18, wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren. Ang sabi po ng ibang version, fully human in every way, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to succor them that are tempted. Ang Diyos na nagkatawang tao ay kagaya din natin. Ang totoong pinagse-celebrate natin during Christmas ay ang pagkakatawang tao ng Panginoong Kristo sa atin. At siya ay kagaya natin. Kagaya ko, kagaya ninyo, kagaya ng mga katabi. He is like us. He did what we do, he felt what we feel, and he thought like we think. Kapag ang Panginoon ay hindi nakainom ng maraming tubig, siya ay nauuhaw. Pag hindi siya kakain, siya rin ay nagugutom. Pag hindi siya nakatulog ng maayos, kagaya ng sa gabi, kagaya ng iba sa inyo, napapagod din. He was like us. Yan po ang miracle ng Panginoon. And that is to tell us that He understands us. Naiintindihan tayo ng Panginoon. The Lord Jesus Christ was born as a human being. Hindi siya kagaya ng mga napapanood natin sa Netflix. Na kapagka nagutom, in a flick of a finger, andyan din yung pagkain. He did what we do, he felt what we feel, and he thought like we think. We have a God in Jesus Christ who can truly understand us, and a God that we can understand. Hindi lamang po the miracle of Christmas is worth celebrating, but also the meaning of Christmas is worth celebrating. That is God with us. Sabi po sa Matthew 1:23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Ang Diyos ay kasama natin. He is with us when we need Him the most. Minsan nagpipray tayo sa Diyos, sa Diyos Ama, para bang ang tingin natin ay ang Diyos ay nasa langit. Parang alam niyo yung mga hari na away from a far away kingdom. Pero hindi po totoo sa ating Diyos yun. Pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang makasama natin. I don't know when the last time you felt so alone. I've been to an operating room sometime last year because of an injury in my left hand. Papasok na ako sa operating room, ang sabi ng nurse sa amin ng aking asawa, you can now say your goodbyes. Opera ko yung kaliwang kamay, goodbye na agad. But in there, you're all alone, you don't know what's happening. Diba ako sa general anesthetic, and the last time I could remember was me looking at the ceiling, and then 3 hours later, nasa recovery room. Sometimes, those times are the times when we could feel alone and lonely. Ang pangako po at ang
ang meaning ng Christmas is that God is with us. Ang isang napakaganda pa po dito, the last words of the Lord Jesus Christ nung siya po ay bago umakyat sa langit. Sa Matthew chapter 28 verse 20, ang sabi niya, I am with you always until the very end. God is with us always. Kung ano man ang pinagdadaanan natin ngayong Kapaskuhan, alam niyo ang sabi sa statistics, ang panahon ng Pasko ang pinaka-busiest time sa mga psychologists and psychiatrists. Because this is the time when people feel alone, when they feel wala na yung, they don't expect, wala silang ina-expect from someone. And most of the time, you know, when we celebrate Christmas, with just having lost a loved one, that can feel stressful sa atin. Doon sa amin sa Australia, we have a service during Christmas time or just before Christmas time that we call Blue Christmas. Blue Christmas. The theme natin today is blue, but we're not celebrating loneliness. But it was for people that have lost their loved ones, that couldn't celebrate Christmas because they lost their loved one or they experienced so much grief during the year. But if we are a Christian, if we are truly a Christian, ito po ang pangako sa atin ng Diyos, na parito ang bugtong na anak ng ating Diyos in the person of the Lord Jesus Christ to be with us and to be with us always. Amen. Hindi lang po the message, hindi lang po the miracle, the meaning of Christmas, but also the message of Christmas is worth celebrating, and that is God for us. God like us, God with us, and also God for us. Ang Diyos ay lalaban para sa atin. He is on our side. He is on our team. I see mga posts on social media about team this, team that. If you are a Christian, kung totoong tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, you are Team Jesus. Amen. He wants joy and blessings in our life. He wants our success and happiness more than we can imagine. And sabi ni Apostle Paul sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Amen. Mga kapatid, the essence, ang pinakadiwa po ng Advent, however, is that the Lord Jesus Christ has come to earth and will arrive again. Ang totoong diwa ng paghihintay ng the season of Advent is that the Lord Jesus Christ has come for the first time through His death, and that is why we celebrate Christmas, but also that He will come again. There is rapture and there is second coming of the Lord Jesus Christ. The Bible says that Jesus will come again, ushering in a new age of God's reign. A time when our hope will be fulfilled and human suffering come to an end. And sabi po sa Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning,
nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. That is in Revelation 21 verse 4. I'm sorry to say, but we have to wait yet again. We have to wait yet again. Kailangan po natin muling maghintay. Pero kagaya ng ating pag-aasam sa Pasko, this will also be worth it. When we wait on the second coming of the Lord Jesus Christ, it is a good thing and it will be worth it. Ito po ang pangako sa atin ng ating Panginoon sa John 14 verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Diba we make a joke about winning the lotto at hindi tayo tumataya? And then purchasing a huge mansion. If that is your only wish, you don't need to win the lotto. If you are truly a Christian, kung totoong tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, merong nakahandang mansyon sa iyo doon sa langit. Amen. Kailangan lamang natin siguruhin na totoong kinilala natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. The 2 Timothy chapter 4 verse 8, ang sabi po, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love His appearing. Hindi lamang mansyon, meron ding koronang naghihintay sa atin kapag malugod natin aasamin ang muling pagdating ng ating Panginoon. The good news is, with what is going on around the world, the war in Russia and Ukraine, the war in Israel, baka hindi na natin kailangang maghintay ng matagal. It will not take thousands of years like we waited for the Lord's birth, Christmas. A lot of Bible scholars believe that the second coming of the Lord Jesus Christ is at hand. Malapit nang dumating ang Panginoon. And we need to be ready. And we need to be sure na kasama natin i-meet ang Panginoon when He comes again. During the first Christmas, iilan lamang ang mga taong may puwang sa kanilang mga puso noong unang tumapak sa lupa ang ating Panginoon. There were only a few who received the Lord Jesus Christ. There was Mary and Joseph, the shepherds, and the wise men. Ang nais niya ay marami ang magbubukas ng kanilang mga puso maging handa sa kanyang muling pagbabalik. And I hope all of you, all of us, will be there ready to welcome the Lord Jesus Christ. Amen. Sa pagtatapos po natin, Elika will sing a song entitled, Do You Have Room? Ang sabi po sa chorus ay, do you have room for the Savior? And do you seek Him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come that night
would you have sought the light? Do you have room? Journey far, we repair. We sought for shelter from the cold night air, some place where she could lay her head, where she could give a babe a quiet bed. Was there no room, no corner there, in all the town, a spot someone could spare? Was there no soul come to their aid? The stable there was where the family stayed. Do you have room for the Savior? And do you see Him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come at night? Would you have sought the light? Do you have room? A star arose in wondrous light, a sign from God. This was the holy night. Yet so few would go to see the babe who came to rescue you and me. This child divine is now a king, the gift of life to all the world He brings, and all mankind He saves from doom. But on that night for Him there was no room. Do you have room for the Savior? Do you see Him anew? Have you a place for the one who lived and died for you? Are you as humble as a shepherd boy, or as wise as men of old? Would you have come at night? Would you have sought the light? Do you have room? Will you come tonight? Will you seek the light? Do you have room? Salamat muli sa pribilehiyo sa pagkakataon na pinagalob sa akin upang kapagsalita sa inyo. Alam kong hindi nyo naman kailangan ng iba pang tagapagsalita. You're all fed the right way. I don't know what you are expecting this Christmas. Kayo lang nakakaalam ng inyong mga inaasam-asam sa Panginoon. We still have to wait. Kailangan nating maghintay at hindi madali ang maghintay. But the Lord is with us.
We need the power of the Holy Spirit para tulungan tayong maghinilay. And I hope we could really wait. It's sad to see a few faces na dati kong nakikita, hindi ko na nakikita ngayon. But I'm glad that I see a lot of new faces. I will have been 35 years nung simula ako ay tumanggap sa Panginoon at naging Kristiyano. I'm not proud and I do have a lot of challenges and I do have my own weaknesses. But I have made it a promise to the Lord to be faithful to Him kahit saan man kami dalhin ng Panginoon. And hindi naman nagkulang ng Panginoon sa atin. For the young people, keep on. Pagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Let us not be swayed by what the world may think they can give us. May yung offer ng fame, minsan offer ng money, prestige, job security can be so tempting at pwedeng kalimutan na natin ng Panginoon. But wala nang hihigit pa sa pagiging nasa sentro ng kalooban ng Panginoon. The world may offer you a lot of things, but they are always fleeting, panandalian lang. You will realize, we will all realize that. Pero pag inasam natin yung nagmumula sa Panginoon, the true things that come from God, ito ay panghabang buhay. And we are assured that God will always be with us. We will be Team Jesus. We don't know kung kailan ulit ang susunod na Pasko na kami ay makakapasyal. Pero kung kailan man yun, we hope that we will all still see you faithfully serving the Lord. Again, I am proud and I'm sure Papang in heaven and even Mama is proud. So well done, Jesus. Let us all stand and let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat muli sa iyong mga paalaala sa akin. Totoong may mga bagay na ino-offer ang mundo sa bawat isa, and we can be so blinded. We think that material things, mga panandaliang kasiyahan is worth it. But we know that it's not. Ang totoong mga bagay na mabuti ay may kaakibat na pag-iintay. Meron Panginoon dito sa amin ang may mga hinihintay mula sa inyo. And that could be a job, isang trabahong matagal na nilang inaasam-asam. Marahil isang estudyanteng nag-aasam ng magandang grades from school. Isang anak mo na nag-aasam ng isang maayos, tahimik at mapagmahal na pamilya. Whatever it is, dakilan Diyos, dalayan ko na kayo ang magtugon sa kanilang mga panalangin. Lord, give them the true good things this Christmas. Yung mga totoong bagay na kailangan nila ngayong Pasko. And please forgive us kung
we've been swayed by material things. Kung ang focus namin ay mga bagay na material. Forgive us if we are not anticipating your return, your second coming. Forgive us kung kami ay nagiging mainitin sa aming kong paglilingkod sa inyo. Lord, tulungan kami sundin ang kalooban niyo sa bawat isa sa amin. If you are that someone na may hinihintay sa Panginoon, if you truly believe and you have accepted the Lord Jesus Christ, you are King Jesus. At ang kagustuhan ng Diyos sa iyo ay joy and blessing. And He wants you to succeed in whatever endeavors, kung anumang mga bagay na gusto mong naisin sa iyong buhay. Just ask it from God. He is for us. Come to the Lord today. If you haven't truly accepted the Lord Jesus Christ into your heart, kung wala ka pang natatandang pagkakataon na tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, I'm sorry to say you are still not Team Jesus, and you can be Team Satan. But the promise is you can also be with Team Jesus. Pwede kang maging Team Jesus. Kailangan mo lang tanggapin ng Panginoon sa iyong puso bilang ang Panginoon at sarili. And just ask that now from the Lord Jesus. Panginoon, I pray for GHBC. Nalain ko, Panginoon, ang patuloy mong pagpapala sa iyong mga anak sa lugar na ito. We have already experienced your goodness na naranasan na namin ang mga kabutihan mo sa amin. And help us to cherish this hope, this joy, this peace, and this love that we experience from you. Help us to truly wait for your final return, and help us to be ready for your second coming. Bless all the leadership of GHPC, and bless all the members of God. Provide for their needs. Give them strength to overcome their weaknesses. Give them strength to overcome their trials. And help them to truly and to faithfully serve you until the end. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kaya hinihiling ko po na tumayo ang bawat isa para po sa ating doxology. Praise God, the womb of blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ayan, let's pray po. Aming dakilang Diyos, ang mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, kayo po ay aming pinupuri at salamatan sa oras po ito, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagkamin sa aming tagapagsalita, Panginoon, ng inyong banal na salita, Panginoon. Diba? Kayo po ang siyang patuloy na mag-bless sa kanya, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanyang pamilya and provide ang kanyang pangangailangan, Panginoon. Sa amin naman pong pagbabalik o pagsusuoli, Panginoon, ng mga blessings, Panginoon. Amin pong dinadalangin sa lahat ng makakapagbigay, Panginoon. Kayo po ang siyang patuloy na mag-guide sa kanila, mag-bless, Panginoon.
kayo po patuloy na provide na kanilang pangangailangan sa buhay, Panginoon. And we also pray, Panginoon, sa mga hindi makakapagbigay, Panginoon, kayo po siyang tunay na nakakaalam ano po ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, ano ang kanilang kanilang mga kakulangan, Panginoon. Kaya rin po ang patuloy mag-bless sa kanilang mag-provide na kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang Panginoon na never nagkulang sa aming buhay, Panginoon. Kailan po ang tamang Panginoon ang makakapagbigay ng pangangailangan sa aming buhay, Panginoon. Bagamat hindi pa po namin kayo nakikita, Panginoon, kitang-kita po namin kung gaano kayo kadakila sa aming buhay, Panginoon. Maraming po salamat sa inyo po namin binabalik. Lahat ng papuri at tapos salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, Panginoon, sa mga pagpapalang ito, Panginoon. We pray na kayo kung patuloy na gumamit nito sa ikalalawin ng iyong pong salita dito po sa aming lugar at ng aming pong iglesia. Pray po kayo at sabi po namin at sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muli magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Lubos po tayong nagpapasalamat at nagagalak sa Panginoon sapagkat ginamit niya po ngayong umaga si Brother Exor sa paghahayag po ng kanyang salita. So salamat po, Brother Exor. And ayun po, patuloy po natin welcome ang mga patuloy natin nakakasama at ang mga bisita natin ngayon. Welcome po kayo and thank you po sa Mount of Olives sa pag-prepare po ng church at sa mga young people na tumulong mag-prepare po ng mga designs po natin ngayon. And let us continue to minister sa ating pong mga activities, sa ating pong visitation, Saturday and Sunday School, and Bible study. And yan po, so nakikita naman natin dyan yung ating pong team duties. Ganun pa rin po every Sunday. And happy birthday to our December celebrators. Hindi po nag-birthday. Yan, ngayong araw po pala ang wedding anniversary ni Brother Jomel Malahos at si Sister Blanc. And sa 26 po, si Sister Gina Aquino. 28 po, si Pastor Rex Japen. Sa 29 po, ay si Sister Gina Mendoza and si Sister Gina Coma. At sa 30 po, si Brother Keanu Barcelona. And nagpapasalamat po tayo sa katugunan ng ating pong prayers nung nakaraan. So GHPC Faith Works, pamasko sa mga bata. So nagpapasalamat po tayo sa mga sponsors po natin ng 150 boxes. So God bless you more and tunay na napasaya ninyo po ang mga bata and sa isang taon po ulit. So salamat sa Panginoon. So nakita naman po natin yung mga pictures kahapon, hindi man nakapunta po tayo pero nakita natin yung ngiti ng mga bata nung nireceive nila yung mga regalo po mula po sa inyo. Kaya purihin po ang Panginoon. And ayan po, so mamaya ay tuloy-tuloy po tayo. So ang mangyayari po ay siguro po may mag-a-announce po si Sister Excel kung paano po yung mangyayari sa potluck, sa ating pong exchange gift, sa ating pong paraffol at sa ating pong gift giving. So yun po, after po ng closing song, closing prayer, may announcement na lang po. So muli po rin po ang Panginoon. Tayo po ito ngayon para po sa ating closing song. Amen po rin po, Panginoon. Tayo po'y gawin ng sa pang-awitin para sa Kanya. Let us sing, Angels We Have Heard Tonight.
panalangin. Father Lord in heaven, praise and thank you Lord sa tagumpay Panginoon na iyawag mo sa basa sa amin. Salamat o Diyos sa presensya mo Panginoon sa lugar na ito. Salamat din o Diyos sa iyong mga pangako sa aming mga buhay na patuloy mo kami bigyan ng pag-asa, palapaan, kasiyahan Panginoon, higit sa lahat ng iyong pag-ibig kasi patuloy manatili sa basa sa amin. At sa aming pag-uwi Panginoon, ang dalangin namin o Diyos na patuloy mo ingatan ang basa sa amin at pagpalain. Dalangin namin o Diyos na ang iyong mukha patuloy magliwanag sa amin at kayo habagan ng basa sa amin. Kaya mo rin o Diyos ang iyong mukha ang patuloy na makikita namin sa aming mga buhay. Ingatan mo ang bata sa amin sa kasunod ng mga araw. Ikaw nga po ang aming kapilang Diyos na hindi nagbabago ngayon at pakailanman. Pinupuri ka na yung salamatan sa Panginoon Jesus. Amen.